Presensya ng Panginoon. Pray ka muna kung nasaan ka ngayon. Hindi ko sinabi kung nasaan ka kung nandito ka sa loob ng simbahan. Sinasabi ko kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Ano yung pinagdaanan mo ngayon, mga nakaraang araw. Sabihin mo muna sa Panginoon dahil ang Diyos ay katotohanan. Gusto niyang malaman sa'yo. Hindi niya iniisip kung bata ka pa o matanda ka na. Mahalaga sa Kanya yung kausapin mo siya. Sige, kausapin mo muna ang Panginoon. Hayaan mo muna na magtiwala ka ng buo sa Kanya bago ka magpatuloy na makinig uli ng salita niya ngayong araw. Sabihin mo kung ano yung mga naranasan mo, mga kasalanan mo na nagawa, humingi tayo ng tawad, mga kahinaan natin. Panginoon, mapagmahal, tapat, makapangyarihan, ikaw na nakakita ng lahat ng bagay, lahat ng aming nilihim, mga inihayag namin sa harap ng tao. Lumalapit po kami sa inyo, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Patuloy mo kaming baguhin at bigyan mo kami ng mga bagay na pangangailangan namin upang ang aming pagkatao ay patuloy na maranasan ang kapangyarihan mo. Magbago ang aming mga ugali, ang aming pag-iisip at nararamdaman. Lord, thank you for this moment. Ginamit mo ang simbahan na ito para sa mga kaluluwa sa harapan namin. Panalangin po namin, aming Diyos, pinapanalangin namin sila na nandito ngayon at maging sa mga nanonood. We pray na makausap ka nila, marinig nila yung boses mo, maramdaman nila yung pagmamahal mo sa kanila at hindi lang maramdaman, maging totoo ito sa kanilang mga buhay. I pray na kapangyarihan mo, maranasan namin ang presensya mo habang kami nag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo kami dahil marami kaming distraction sa paligid namin, aming mga sarili. Nalangin namin na malaya ka mga kilos at ang kalooban mo lamang po ang mangyari sa aming mga buhay sa oras na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Pwede fist bump mo muna yung katabi mo. Fist bump lang. Fist bump. Wala si Darwin ka fist bump. Ayan na lang. Alcohol naman. So, ngayon ay nakabalik uli kayo. Masaya ba kayo na nandito kayo uli? Masaya rin kami. Mas masaya rin kami na nandito kayo. At alam ko, mas masaya ang Panginoon. Kasi ako nga lang, habang nasa likod, may tears of joy na ako. Makita ko lang na, ay nako Lord, itong mga kabataan na ito. O kaya hindi lang mga kabataan, maging sa inyo mga nanonood, mga may edad na. Ito yung mga tao na hindi na pinapakitaan ng mabuti, mga magagandang bagay. Siyempre, number 1, kabataan. Ano bang mapapala? Diba? Ano bang mapapala namin pag tinulungan namin yung mga makukulit na yan, mga matitigas na ulo na yan, diba? Sa generation natin, ayun ang bintang sa generation na ito eh. Wala nang ibang inisip kundi mag-TikTok, mag-ML. Mga bintang sa mga kabataan, mga walang silbi. Mga matitigas ang ulo, ayaw magugas ang pinggan. Pero may mga defensive sa likod daw, naguhugas na daw sila ng pinggan. Pinagkainan nyo lang, di nyo pa mahugas, no? Di ba? Paano ba naman talaga kayo tutulungan? Talaga. Mga wala na talaga kayong pag-asa. Alam nyo ba yon? Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat dahil ginagamit mo yung simbahan namin. Ito yung mga taong ayaw munang mahalin. Kasi mas masarap magturo sa mga taong professional na, may pera, di ba? Alam mo, makikinabang ka dyan sa mga yan. Kapag mga matatanda. Pero pag mga kabataan, wala kang aasahan dyan. Kunti, magpapasaway pa yan, magjojowaan pa yan mga yan, mangguguluhan pa yan. Kaya naalala ko si Pastor Gilbert kasi kanina siya, necrological service, patay na siya.
Minsan nakita ko yung video niya na nagtuturo siya sa loob ng selda. Sabi ko, Lord, napaka-bless naman ang tao na ito. Bakit mo paglalaanan ng oras yung mga yan, di ba? Kung sa pananaw at pag-iisip ng tao. Bakit yung mga nasa selda pa? Wala namang mga silbi na yan. Mga talagang tinalikuran na nila ang Diyos, ang mundo. Dapat hindi na yan pagbigyan pa. Pero nung nakita ko yung video na yun, matagal nang ginagawa naman talaga ng mga pastor yan. Na bagabag ang aking damdamin. Sabi ko, Lord, wala talagang magmamahal sa mga hindi kaibig-ibig, kundi ikaw lang, Panginoon. Kundi yung mga taong natuto na lang din magmahal sa iyo. Kaya kanina, yun, habang nagpupuri tayo, hindi ko din maiwasan na salamat, Lord, na tayo bilang church, bilang isang simbahan, sa mga nanonood, mga workers namin, ang prayer ko, sabi ko, Lord, bigyan mo pa kami ng pag-ibig sa mga gantong tao. Bigyan mo pa kami ng concern. O kaya naman, bigyan mo pa kami ng mas malalim na pangunawa sa mga gantong tao. Kasi sila yung mga nangangailangan. Kasi, lalo na sa mga kabataan, di ba? Kayo mga nag-iisip ng wala namang nagmamahal sa akin. Sila yung mga taong, kayo yung mga taong na-expose sa pagmamahal, naghahanap ng pagmamahal. O, ayan, na-realize nyo na, ay, may pagmamahal pala. Ano ba yung pagmamahal? Siyempre, sabi ko sa Panginoon, Lord, patuloy mo lang kaming gamitin, simbahan na ito. At para magabayan din sila. Sa chapter 18, verse 15, sabi dito ng Panginoon, dinadala ng ilang tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang hilinging ipatong sa mga ito ang kanyang mga kamay. Nang makita ito ng mga alagad, pinagsabihan nila ang mga tao, ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabihan, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumulad sa isang maliit na bata sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos ay hindi mapapabilang sa taong pinaghaharian niya. Kaya, mga kapatid, tayo, syempre. Una muna, bago ko muna kausapin itong mga bisita natin, mga inaalagaan na sa pananampalataya. Pag-pray lang natin patuloy sa Panginoon, magkaroon pa tayo ng mas malalim na pag-ibig sa mga katulad nila. Kasi pare-pareho lang din naman tayo, di ba? Hindi naman natin makikilala ang Panginoon kung walang tao din naman na nagsakripisyo sa atin, di ba? Naglaan ng oras, ng atensyon, ng pera, ng kanilang buhay para sa atin. Ngayon, di pa nila maunawang, bakit naman itong mga to, ganyan ang concern sa akin? Kasi naranasan natin yan. Sa mga nag-aalaga, mula sa mga workers namin, mga elders namin, kung nanonood kayo, lagi po natin tatandaan, bakit natin nararanasan to dahil sa sakripisyo ng iba. Huwag natin putulin yung thread. Ipagpatuloy natin kung ano yung enjoyment na nararanasan natin sa Panginoon dahil yan sa sakripisyo ng iba. Kaya tayo, ituloy natin yung karera, di ba? Yung baton ay nasa atin na ituloy natin. Eh, nung umaawit tayo ng biyaya mo'y sagana at umaapaw. Nagpipray ako, Lord, bigyan mo pa ako, God, kasi para maibigay. Hindi na katulad ng dati. Hindi ko sinasabing ako to, ayokong magmamalaki o magtaas ang bangko. Pero ito lang talaga yung pangungusap ng Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa yung church. Bigyan mo pa itong mga nagde-disciple na ito ng pag-ibig. Pag umapawin mo pa yung pag-ibig namin sa kanila. Kasi wala nang pag-asa yung mga yan eh. Mamaya yung mga yan, baka mag-isip na mag-suicide yung mga yan. Akala nila, wala nagmamahal sa kanila. Sabi ng isang psalmist sa psalm, sabi niya, sino nang nag-iisip sa akin? Meron pa bang concern sa akin? Sabi ng psalmist. Kasi sobrang bigat na nararamdaman niya. Wala na siyang makitang tao na may nag-aalala sa kanya. Kaya, ayun yung manalangin ko. Sabi ko, Lord, pagpalain mo ba kami, God? Pagpalain mo ako, God, para itong mga kaluluwa na ito, mas marami pa kaming maabot, madala sa kaharian mo. Hindi na para sa atin, no? Pag tayo natututong magmahal, hindi na tayo nanghingi sa Panginoon, Lord, para sa akin. Hindi, para sa iba na, Panginoon, para sa kanila. Sana,
maging dalisay, maging totoo hanggang huli, hanggang sa maranasan natin yung mga ganong blessing. Pero at least, nandun na tayo sa starting point. Hindi na tayo naghahangad ng mga bagay para sa atin na lang, kundi para sa iba. Kasi makikita mo kung ano yung tunay na kayamanan. Hindi na yung mga pera, hindi na yung mga sasakyan. At ayun ang topic natin. Maging mayaman. Okay? So, sino dito gusto maging mayaman? Taas ang kamay. Ayaw nyo? Okay, sige. Labas na, labas. Sino dito gusto maging mayaman? Sige nga, taas ang kamay. Okay, yan. Gusto ko sa inyo basahin itong verse na ito. Sa ASND. Buksan ninyo yung mga Bible ninyo sa Lucas. Siyempre mga kabataan kayo, dapat mangarap kayo, di ba? May plano sa atin ng Panginoon. Sa Marcos 10. Marcos 10:23. Sino gusto maging mayaman? Taas ang kamay. Tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga tagasunod niya, napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Nagtaka sila sa sinabi ni Jesus. Kaya sinabi niya, mga anak, napakahirap talagang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngayong araw ay evangelism service ba rin natin. So, pag-uusapan pa rin natin yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Pero bakit umabot sa punto, sinabi ni Jesus na napakahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Diyos, ito una sa lahat, may napanood kasi akong video ng isang relihiyon, sabi, bakit daw yung nakapako sa krus, nakasama ni Jesus, pinatawad ni Jesus sa kasalanan. Ang dahilan niya, pag napanood nyo to, automatic to sabi niya, kasi dukha. Sabi niya, mapapalad ang mga dukha dahil mababasa kanila ang kaharian ng Diyos. Sabi ko, malitong tinuturo na ito. Yung mga mahihirap, syempre, tuwan-tuwa. Ay, mga dukha pala. Dapat pala, maging mahirap ako. Kaya nag-comment ako Sabi ko, parang pinopromote naman na magpakahirap para lang makapasok sa langit. Ayun ba talaga yung mensahe nun? At ayun nga ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ito ay kwento ng isang lalaking mayaman. So sa mga babae, hindi, joke lang. May sinabi lalaki, babae rin yan. Ine-emphasize lang talaga yung mga lalaki sa Bible. Hindi dahil mas mahalaga sila, kumbaga sa character lang talaga ng culture nila. Kapag may isang dinidiscuss, he palagi ang ginagamit. Male. Sa verse 17, ito na ang istorya. Nang paalis na si Jesus, isang lalaki ang patakbong lumapit sa kanya at lumuhod. Nagtanong ang lalaki, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala ng iba. Verse 19, tungkol sa tanong mo, alam mo ang sinasabi ng kautusan. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandadaya, at igalang mo ang iyong mga ina. Sumagot ang lalaki, Guro, sinunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata. Tiningnan siya ni Jesus ng may pag-ibig. Akala nyo, tinitigan siya ng masama. No? Hindi ganun ang Panginoon. Tinignan siya ng may pag-ibig, ng may pagmamahal at sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo at ipamigay ang mga pera sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig ito at umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. So kung titignan ninyo, parang tama nga yung nagturo kanina, no? Anong kwento ko sa inyo? Na para ikaw ay pumasok sa langit, kailangan maging dukha ka. Sino dito dukha?
Oh, diretso ka na sa langit. Okay? Sabi, yun yung sabi nila eh. Pero hindi yon. Hindi yon ang papaliwalag pa sa atin ng Panginoon yan. Okay? Ayan kasi ang maling pananaw natin bilang Kristiyano. Kapag ikaw Kristiyano ka, dapat hindi ka mayaman kasi dapat pinamimigay mo ang pera sa mga mahihirap. Pero hindi yun ang gustong sabihin dito ng Panginoon. Ituloy muna natin. Tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga tagasunod niya, napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Nagtaka sila sa sinabi ni Jesus. Nagtataka din man kayo? Oo, nakapagtaka naman talaga. Alam niyo ba't sila nagtataka? Kasi gusto rin nila yumaman. Di ba? Tataka na sila, naku po. Gusto ko pa naman yumaman, Lord. Mga anak, napakahirap talagang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok sa ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Mas mahirap pa daw kapag ang aso pumasok dito sa butas na ito. Ang mas mahirap, sinabi ni Jesus, yung butas ng karayom, sino nakita ang karayom? May butas yun, di ba? Papasok mo dun yung kamelyo, mas malaki pa sa kabayo yun. May malaking bukol pa yun sa likod. Ipapasok mo daw dun. Mas madali pa daw yun kesa ang isang mayaman. Naku po. Parang ayaw nyo maging mayaman, no? Isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga tagasunod niya. Kaya nagtanong sila, kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas? O, di ba? Tama yung natin prediction natin Kasi gusto rin nila maging mayaman Sabi nila, sino na maliligtas, Lord? Kami. Kami gusto rin namin yung maman. Tingnan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero hindi sa Diyos. Dahil ang lahat ay posible sa Diyos. Number 1, kapatid, hindi porket dukha ka, sa langit ka na. May mga dukhang masasama. Okay? May mga dukhang hindi tinanggap ang Panginoon. Biruin mo, mahirap na nga. Ayaw pang maging mayaman kapag namatay. Lagi nating sinasabi dito, ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay ginawa sa atin ng Panginoon. Yung ginawa niya sa atin, yung kamatayan niya. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Lagi niyong tatandaan niya, kapag may nababasa kayong gantong mga bagay sa Bible, lagi kayong babalik sa original kung paano ka niligtas ng Panginoon. Niligtas ka ng Panginoon nung namatay siya sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Kasi, ikaw ang dapat namatay, pero siya ang namatay. Ngayon, sis namatay na si Jesus at naniniwala ka na si Jesus ay namatay para sa kasalanan mo, at dahil nabuhay si Jesus, mabubuhay ka rin ng walang hanggan. Ayun yung pangalawa, di ba? Mabubuhay ka kapag ikaw ay namatay. O kung hindi ka man mamatay, dumating si Lord, mabubuhay ka. Kasi papatayin yung dati mong katawan, papalitan ng bagong katawan. Pangatlo, yung pagbabalik ng ating Diyos. Yun nga yung sinasabi ko, isang araw, babalik ang ating Diyos. So, kung ganun po, Pastor, ano ang ibig sabihin ni Papa Jesus? Hindi Papa Jesus, mga kapatid. Hindi Papa Jesus ang tawag kay Jesus. Jesus lang, pwede na yun. Kaya, iba pa nga, Brother Jesus, kasi siya ang ating kuya, siya ang ating panganay. So, Jesus lang. Kasi iba ang Trinity, iba ang Ama sa Anak, sa banal na Espiritu. Pero di yun yung pag-uusapan natin. Huwag tayong lalayo masyado. Ang istorya na to ay istorya ng isang mayaman na gustong pumasok sa langit. Gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit niya gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Siyempre naman, ang sarap kaya mabuhay. Siya kasi mayaman siya Diba? Pagkagising niya, sarap, kakain ako ng masarap. Tanghalian, lahat pwede kong gawin kasi mayaman ako. Kaya itong tao na to, gusto niya mabuhay ng walang hanggan. Ang problema sa kanya, ang gusto niya lang ay buhay na walang hanggan. Pero ayaw niya sa Diyos. Tinanong siya ni Jesus, tinanong niya si Jesus, paano makamtan ang buhay na walang hanggan? Isa-isahin natin.
Tinawag niya si Jesus ng mabuti. Mabuting guro. Paano po ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano sabi ni Jesus? Walang ibang mabuti maliban sa Diyos. Ibig sabihin ba nito ay sinasabi ni Jesus na wag mo akong tawagin mabuti, hindi ako Diyos. Ayun ba ibig sabihin niya? Ito ang ibig sabihin ni Jesus dyan. Kung tinatawag mo akong mabuti, di naniniwala ka na ako ang Diyos. Ayun yung ibig sabihin niya doon. Hindi niya sinasabi, wag mo akong tawagin mabuti. Kasi Diyos lang ang mabuti. Hindi. Ang gusto sabihin dito ni Jesus, tinatawag mo akong mabuti, ha? Okay. Kung naniniwala ka mabuti ako ay Diyos. Ayun yung gusto sabihin ni Jesus dito. So ngayon, kinausap na siya ni Jesus, tungkol sa tanong mo, sige, sagutin natin. Alam mo ang sinasabi ng kautusan. Ang sabi dito ni Jesus, alam mo. Alam mo naman hindi mo lang ginagawa. So, nagbanggit ng mga bagay dito si Jesus. Huwag kang magnakaw, huwag kang papatay, igalang mo ang iyong ama't ina. Alam mo naman, kaso hindi mo ginagawa. Anong problema? Bakit hindi mo ginagawa? Eto na, sinagot na siya ni Jesus. Sabi niya kasi, ginagawa ko yan, Jesus. Pero sabi niya sa kanya ni Jesus, itong tao na to, hindi niya makita yung pagkakamali niya. Sabi niya sa akin, ang mabuti lang ang Diyos. Tinawag niya akong mabuti, so Diyos ako. Ngayon, sinasabi niya, mabuti siya. Perfecto siya. Ginawa niya lahat. May problema dito sa tao na to. Sige, titiretsahin na kita. Ibenta mo ang iyong kayamanan. Kapatid, ang mensahe dito, hindi porket sinabi ni Jesus, kapag ikaw yumaman, ibibenta mo na lahat ng kayamanan mo, mamimigay mo sa mahirap. Ang problema kasi dito, kung bakit pinapagawa ni Jesus sa kanya na ibenta lahat ng kanyang pera, lahat ng kanyang kayamanan, kasi ang Diyos niya ay ang pera. Ang kayamanan niya ay hindi ang Diyos, kundi ang pera. Kaya sana, kapag ikaw nagkaroon ka ng trabaho, huwag mong kalimutan si Lord. Magsimba ka pa rin, magbasa ka pa rin ng salita ng Diyos. Pagpatuloy mo yung paglilingkod mo, pagkilala mo sa Diyos. Kasi kung hindi mo nagagawin yan, pinapatunayan mo lang sa iyong sarili na yung pera na ang iyong Diyos. Kaya dito, pinagsabihan niya yung mayaman. Dinirekta niya lang yung mayaman kasi yun ang kayamanan niya. Yung pera. Ikaw, ano ba yung kayamanan mo ngayon? Gusto ko itang tanongin. Gusto kang tanongin ng Panginoon. Ano yung bagay na ayaw mong bitawan? Kung bakit ayaw mong sumunod sa Panginoon? Ito, ang problema sa kanya, pera. Ikaw, anong problema? Sino ba yung mas kinakatakutan mong mawala sa buhay mo? O kaya naman, ayaw mong sumunod sa Panginoon kasi titigil ka sa paggawa ng bagay na yan. Ano yung kayamanan mo? Di ba mahirap yung sitwasyon ng mayaman nung dinirekta siya ng Panginoon? Ngayon, tinatanong din tayo ng Panginoon, ano ba yung nasa puso mo? Tuloy natin sa pagbabasa. Tinignan siya ni Jesus ng may pagmamahal. Isang bagay na ang kulang sa iyo, umuwi ka at ipagbili ang ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig ito at umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Dito, tayo, mga nakikinig, tayong lahat, hindi, mula sa mga bago, mga luma, mga nanonood sa live, ano ba yung nasa puso natin? Tinatanong tayo ngayon ng ating Panginoon. Ano yung bagay na ipagpapalit natin sa Kanya? Ang sabi ng Panginoon, titignan ka nga niya ngayon. Kinakausap ka niya, hindi ka niya pinapagalitan dito. Sabi niya nga, tinignan niya na may pagmamahal. O isipin niyo rin, tinitignan kayo ng Panginoon na may pagmamahal, pangunawa at pag-intindi. Sabihin mo sa Kanya ngayon, Lord, ito po yun Kaya hindi ako tuloy-tuloy na maging Christian o sumunod sa'yo kasi ito yung problema sa akin.
Alam mo, kapatid, pag ginawa mo yan ngayon, ikaw din na nanonood, pakikinggan ka ng Diyos. Di ka niya itataboy. Hindi naman niya agad ihingin sa'yo maging perfecto ka eh. Ang gusto lang naman ng Panginoon sa'yo, talikuran mo yan, sumunod ka sa Kanya. Ngayon, pwede tayo magkamali. Pero, maintindihan ng Diyos yan basta nagpapatuloy ka sa Kanya. Lalo na kayo, nagsisimula sa Panginoon. Mas may intindihan kayo ng Panginoon kasi nagsisimula pa lang tayo eh. Alam niya kung ano yung pinagdaraanan mo. Alam niya kung ano yung hirap na nararanasan mo ngayon. Ang sabi dito, nalungkot ang lalaki nang marinig ito. Ikaw ba nalulungkot ka na din ba? Normal yan. Nalulungkot na nga din ako eh. Umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Okay lang maging malungkot. Kasi truth hurts eh. Siyempre, ayun naman talaga yung totoo eh. Pero mas maigi nang malaman natin yung totoo. Kasi si Jesus sasabihin niya sa'yo bago ka mapahamak. Gusto niya sabihin sa'yo ngayon, ano ba, malulungkot ka lang at tatalikod tulad ng mayaman na ito? Sabi kasi dito, dahil napakayaman niya, ikaw, kasi love mo siya, kaya ayaw mong bitawan. Kaya gusto mo sa Panginoon. Kasi nalilibang ka sa bagay na yan, parang di mo kayang mabuhay na hindi mo ginagawa yung bagay na yan. Kasi napakasarap gawin yung bagay na yan. Kaya, nalungkot siya at tumalikod sa Panginoon. Ngayon, dalawa lang ang pwede mong talikuran pagkatapos mo marinig to. Either tatalikuran mo kung ano yung bagay na ginagawa mong mali o tatalikuran mo yung Diyos. Dalawa lang naman yan eh. Ngayon, kapag tinalikuran mo yung mga bagay na ginagawa mo na mali para sa Diyos, ito ang pangako ng Panginoon sa Kanya eh. Hindi ka naman magiging mahirap. Totoo, magiging mayaman ka pa. Pero nasa akin na. Ako na ang kayamanan mo. At isang araw, sigurado dun sa langit, mayaman ka. Okay? Ikaw, natatakot ka kasi, baka kung mawawala sa akin to, mahal ko to eh. O kaya naman, kung mawawala sa akin to, hindi na ako magiging masaya. Sabihin sa'yo ng Panginoon, kinakausap ka niya ngayon na may pagmamahal. Diba? Ako totoong nagmamahal sa'yo. Ayan, peke yan. O hindi man peke, may limitasyon yung pagmamahal niyan. Pero ako, walang hanggan magmahal. Yan sinasabi ng Panginoon. Kaso nga lang, ang mahirap sa sitwasyon ng lalaki, may kailangan siyang bitawan. Kailangan siyang talikuran. Pero kung tatalikuran niya at bibitawan yung mga bagay na yon, may ipapalit naman ng Panginoon sa kanya. Ngayon, naiintindihan natin na hindi ito about sa pera, hindi ito sa pagiging dukha o pagiging mabuting tao, di ba? Kundi kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay. Ano yung ginawa niya noon, ano yung ginagawa niya ngayon sa'yo, at ano pa ang gagawin niya sa kinabukasan natin. Kung bakit tayo maliligtas, hindi dahil nagpakahirap tayo o hindi rin dahil nagpakabait tayo, kundi dahil ang Panginoon niligtas tayo sa ating mga kasalanan. At kapag tayo niligtas ng Panginoon, we have a choice. At ang ganun din ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Papipiliin kita, anak. Ayan o ako? Tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga tagasunod niya, napakahirap para sa mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Nagtaka sila sa sinabi ni Jesus, kaya sinabi niya, mga anak, napakahirap talagang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga tagasunod niya. Eto na, mga kapatid. Tignan nyo, kayo mga bago kayo sa pananampalataya. Ilan sa atin, mga luma na sa pananampalataya. Ito dito, may kinakausap si Jesus na bagong mananampalataya sana. Ino-offera niya ng salvation. Ililigtas kita. Basta bitawan mo yan. Pero meron din dito na matagal na rin sa Panginoong Hesus. Sumusunod na nga sa Panginoon itong mga to eh. Pero, nagkakamali pa rin sila. Nakita nyo? Pero pinagtabuyan ba sila ng Panginoon? Hindi pa rin naman sila pinagtabuyan ng Panginoon eh. Sabi ko nga sa inyo,
Maiintindihan ng Panginoon. Kaya nga dito, makita mo, naintindihan ni Jesus yung mga disciple niya. Naku, tagal-tagal nyo na sa Panginoon. Sumusunod na nga kayo sa akin. Nakita nyo na nga paano ako magpagaling ng may sakit. Paano ako magpakain ng libo-libo. Nakita nyo na ako ang Diyos. Pero nagkakamali pa rin kayo, pambira. Hindi naman siya ganun eh, di ba? Hindi ganun Diyos ang ating Panginoong Yesus eh. Kundi inintindi niya. Kasi alam niya naman eh, mahina tayo. Alam niya rin, ikaw. Kaya may ilang kasi sa atin natatakot eh, sa Panginoon eh. Pero, ganun talaga ang buhay. You have to choose. Ayun ang kalayaan mo eh. Regalo sa'yo ng Panginoon yan. Ano gusto mo? May pagpipilian o wala? Halimbawa, gigising ka sa umaga, tanghali, hapunan, pagkain mo lang adobo. Yun lang. O gusto mong gumising, may hotdog, may itlog, may pagpipilian ka. O doon ako sa may pagpipilian. Kaya ikaw, pinapipili ka ng Panginoon. Hindi siya pagkain na pwede mong piliin. Hindi siya ganun lang klase. Or hindi lang yun yung choice. Hindi lang ganun kababaw yung pagpili sa Panginoon. Sinasabi dito ng Panginoon, talikuran mo na yan, magsisi ka. Katulad ng topic natin kaninang umaga, repentance. And thank God, ayun yung tinuturo ng Panginoon sa atin sa ngayon linggo. Simula kanina kay Pastor, hanggang pangalawang message, hanggang sa ngayon. Ito yung hinihingi sa atin ng Diyos. Yung magsisi. Kaya kapatid, ikaw, kung nanonood ka man at nararamdaman mo, sinasabi sa iyo ng Panginoon, piliin mo ko, patuloy lang natin siyang piliin. Ayoko na may sugarcoat na pag pinili mo ang Panginoon, magiging perfecto na. Pag sa langit, perfecto na. Pero dito sa mundo, hindi magiging perfecto ang buhay natin dito. Pero pagdating sa langit, oo, magiging perfecto. Piliin mo ang Diyos. Ako, personal na pakikipag-usap ko sa inyo. Sabi ko nga kung ganito yung pagkakilala ko ngayon sa Panginoon at babalik ako sa dati at ganun pa rin yung pagkakakilala ko sa Kanya, siya pa rin ang pipiliin ko. Hindi ako sa nagyayabang dahil mahal ko ang Diyos. Hindi, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa akin. At ganun din sa ilan sa atin, alam ko palagi yung pipiliin ng Panginoon. Ito yung desisyon sa buhay mo na hindi mo pagsisisihan. Although nakakatakot para sa ilan, pero kapag naranasan mo na, hindi ka na babalik pa. Ang ganda ng awit ata kanina. May nabanggit ata na ganong awit kanina. No? Parang, ayaw ko nang mawalay sa iyo, Panginoon, ikaw ang buhay ko. Habang tumatagal ka sa Panginoon, sabi ko sa iyo kapatid, habang tuloy-tuloy yung pagsunod mo sa Kanya, lalong tumatagal na ayaw mo nang mawalay sa Panginoon. Hindi mo pa maunawaan sa ngayon yan kung naghahakbang ka pa lang. Pero kung gusto mo ma-experience yan, lahat ng Kristiyano na naranasan ng pag-ibig ng Panginoon, ayaw nang tumalikod sa Diyos. Kahit yung mismo mga nanlalamig, ayaw naman din nilang tumalikod sa Panginoon eh. Ayun ang totoo. Kasi alam nila kapahamakan. Nakita na nila, naranasan na nila yung sarap ng pagmamahal ng Diyos. Pero kapatid, kung ikaw, out of nowhere, tumalikod ka sa Diyos at nawawala yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, panumbalikin mo, pinagre-repent ka ng Panginoon, piliin mo siya ngayong gabi, ngayong araw na to. Ibalik mo yung dating ikaw, yung dating pagmamahal mo sa Panginoon na ayaw ko nang lumayo sa iyo, Panginoon. Gusto ko palagi nagsisimba, nagbabasa ng Bible, nagbe-pray, nagwo-worship. At dito tayo magtatapos at ito rin ang inyong magiging Bible verse sa inyong activity. Ito ang magiging activity natin para sa this week. Pag-atin ninyo ng inyong mga cell group, i-share ninyo kung ano yung natutunan nyo sa ating message ngayong linggo. Okay ba yun? O, may mga kanya-kanya kayo cell group ha. So, ikikwento nyo sa kanila, alam mo yung mensahe ng linggo, ito yung natutunan ko at ngayon pinipili ko ang Panginoon. So, pwede mo i-share yan, okay? Ito yung activity nyo this coming week. Itong message natin. So, kung magkakaroon kayo ng mentoring o cell group at nakalimutan nyo, panoorin nyo na lang uli. Minsan makakalimutan din tayo di ba?
At ito yung tatandaan ninyo. Ang sabi ng Diyos, para lang ma-justify din naman natin na ayaw ba ng Diyos sa mga mayayaman? Sa tingin nyo, parang anti-mayaman si Lord dito, no? Hindi naman yun. Sabi ko nga sa inyo, ang problema lang dito kasi ang pera, naging Diyos na nung mayaman. Pero ang sabi dito ng Diyos, mahirap maging mayaman. Kasi kapag naging mayaman ka, madidistract ka, dami mo iniisip. Kung ngayon nga lang, wala ka pang pera, distracted ka na eh. Di ba? Wala ka lang, di ka na mapakali, wala ka pang pera, paano may pera ka na. Hindi na lang kita bigyan ng pera, anak. Di ba? Ay, ilan sa atin medyo naghihirap-hirap din eh. Hindi ko sinabing ganito talaga yung sitwasyon nyo ha. Yung ilan lang. Di ba? Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon sa maliit. Pag napagtagumpayan natin maliit, palaki ng palaki yan. Ayun naman ang prinsipyo ng ating Diyos eh. Ang sabi niya, mahirap. Okay? Mahirap lang sa mayaman. Eh, mahirap naman talaga maging mayaman eh. Di ba? Kailangan pagsikapan ninyo. Ito, narinig nyo na yung mabuting balita. Sabihin ko sa inyo, mahirap magtagumpay. Mahirap magtapos ng pag-aaral. Kung ikaw, nasa pamilya ka na, may anak ka na, napakarami mong anak, at hindi mo alam kung magkakaroon ka pa ba ng magandang opportunity sa buhay. Kapatid, basta magsikap ka lang. Ang Diyos nakikita lahat ng ginagawa natin. Personally ako, ate ko, testimony to ng ate ko ha. Magiging testimony ko rin, I know, one day. Dati, siya yung born again sa amin. Inaaway-away ko yan. Sabi ko, buwang, demonyo ka naman eh. Pa-worship ka pa dyan, umiiyak-iyak ka pa, demonyo. Naganon ko siya. Kasi nagkakamali siya, maya-maya, pagtas siya mag-worship, ang sungit-sungit niya. Sabi ko sa kanya, demonyo ka. Kayo, nagaganon ba kayo sa bahay niyo? Pasimba-simba ka pa eh. Nagaganon ba kayo? So, hindi kayo mga demonyo, okay? Hindi mga demonyo dyan. Huwag niyo isipin yun. Ipaglaban niyo lang yung pagmamahal niyo. Kung si crush nga, pinaglalaban niyo eh, di ba? Paglaban niyo naman ang Panginoon. Kung sa ML nga, pinaglalaban niyo yung win ninyo. Paglaban din naman natin ang ating Panginoon. O kung ano man yung pinagdaraanan mo, pinaglalabanan mo, ang Diyos din ipaglaban din natin, di ba? Ganun ang pagmamahal. Pagmahal mo, di ba? Automatic. Nagmamahal eh. Mapagano to eh. Palaban. Di ba kapatid? Sabi dito mahirap. Pero sabi ng Diyos, walang imposible sa ating Diyos. O palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Hindi porket sa istorya na ito ay parang sinasabi ng Diyos na galit siya sa mayaman ay hindi ka na magpo-pursue ng iyong pangarap. Okay? Ang sinasabi lang dito ng Panginoon, abutin mo ang pangarap mo habang ako ang iniibig mo. Habang ako ang kasama mo, abutin natin yung pangarap mo, tapusin natin yung module mo para sa akin. Para maluwalhati ako, hugasan mo yung pinggan. Okay, igalang mo ang iyong asawa para sa akin. Sasamahan kita, magtatagumpay ka. Ayun ang sinasabi dito ng Panginoon. Kasi yung mayaman na to, ayaw niya lang kasama ang Panginoon, gusto niya lang kasama yung pera niya. Buruin mo, gusto niyang pumasok sa langit kasi gusto niya doon kayamanan. Grabe, no? Kayamanan lang yung gusto. Mayaman na nga sa lupa, gusto pang maging mayaman sa langit. Abusado ka na, no? Hindi mo nakakinilala ang Diyos sa mundo, hindi mo pa kakilalanin sa langit. Aba, mali na yan. May hangganan ang lahat ng bagay. Kaya, mga kabataan, mga kapatid ko ngayon na nag-struggle ngayon financially or sa iyong pamilya, tayong lahat, huwag kang mawawala ng pag-asa. Walang imposible sa ating Diyos. Ang sabi dito ng Diyos, ang example niya ay, mas mahirap pa ang kamelyong pumasok sa butas ng karayom. O, ang hirap nun. Ako nga lang pumasok sa karayom eh. Baka, diba? Napakahirap talaga. Pero, walang imposible sa Diyos. Lahat naman ng bagay mahirap. Mahirap din naman maging masama. Magnakaw ka, ang hirap kaya nung paplanuhin mo pa nung oras ako magnanakaw. Nung oras ako mangungupit. O pagkatapos kong magnakaw, magtatago ako. Ang hirap, di ba? Lahat ng bagay sa mundo ay mahirap. Mas gawin mo na lang, gumawa ka na lang ng mabuti na mahirap.
Kapatid. Kasi ang mundo, mahirap talaga. Walang madali sa mundo. Kakain ka nga lang ng manok, ang hirap eh. Kakainin mo pa, ngunguyain mo pa. Yung iba, matigas pa. Diba? Mahirap lahat. Magsaing, mahirap. Maghugas ang bigyan. Gumawa ka na lang ng bagay na mabuti. At least yun, mahirap, may patutunguhan ka. Yung mensahe sa atin ng Panginoon. Mas mahirap kaya magbulakbol sa pag-aaral. Pagkabagsak ka, magsusorry ka sa teacher mo, Ma'am, sorry na, pagbigyan mo na ako. Tapos, pag sinampal ka ng nanay mo, mahirap din yun, di ba? Ma'am, sorry na. Pag ginulpi ka, mahirap. Kung maghirap ka na lang sa pag-aaral mo, di ba? Mahirap din sa pag-aasawa. Awayin mo asawa mo. Mambababae ka. Kung ano man yung gagawin mo, napakahirap nun. Magtatago ka, di ka makatulog sa gabi. Ako, na-experience ko yung sumakit na yung ulo ko. Ayoko na. Ayoko naman babae. Sakit na ng ulo ko. Ang hirap. Maging mahirap na lang, maging mabuting boyfriend na lang ako. Maging tapat. Ayun na lang, di ba? Kaya ang Panginoon, pinapipili ka niya. Mahirap magpakatao. Pero kaysa naman maging asal, hayop ka. Tao ka nga, pero tingin naman sa'yo ng tao ay hayop. Magpakaasal tao na lang tayo. Paasal tayo bilang anak ng Diyos. Magsikap tayo. Mahirap gumising sa umaga, pero mas mahirap gumising ng tanghali. Kasi, di ba, tanghali na yun eh. Ano nangyayari sa atin? Wala. Di ba? Kapatid, it's a choice. Di ba? Piliin na lang natin. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, para yung mahirap to. Pero ang isa, totoo, tapat. Pero isa, sinungaling. Sinasabi niya sa'yo, mahal kita. Ayun, totoo yun. Sabi ng Diyos yun. Sinasabi sa'yo ng mundo, mahal kita. Pero alam mo naman, isang araw, tatalikuran ka ng mundo eh. Diba? Yung barkada mo, tropa. Alam natin, di tapat yung mga yan. Pero ikaw, gusto mong piliin. Mamimili ka lang naman eh. Kung gusto mo maging marunong, edi piliin mo ang Panginoon. Kung ayaw mo, edi piliin mo sila. It's a matter of choice. Ang Diyos o sila. Kaya ang sabi ng Diyos sa atin, ibigin mo ang Diyos buong lakas, buong isip, kaluluwa. Diba? Buong puso. Siya lang ang ibigin mo. Kasi pag inibig mo ang Panginoon, matututo ka magmahal ng tama. Mamahalin mo na yung mga tao sa paligid mo. Alam niyo kung bakit kayo nandito ngayon? Kasi may nagmamahal sa inyo. Una, mahal kayo ng Panginoon. Lagi niyong tatandaan yan. At dahil may mga tao na nagmamahal talaga ng totoo sa inyo. Pero minsan, hindi totoo magmahal yan ha. Nagkakamali ang mga yan. Minsan nakakapikon din yung mga yan. Okay? Minsan may inis ka rin. Pero at least, may kahit pa paano, medyo totoo, di ba? Mga totoong kaibigan na nagmamahal sa iyo, pamilya, sa pananampalataya, nagmamahal sa iyo. Sana ma-appreciate natin itong totoong kayamanan. Ngayong hapon, sabihin mo sa buong, sa sarili mo, Lord, gusto kong piliin ka. Ikaw yung piliin ko sa buhay ko. Bigyan mo ko ng tapang bitawan itong mga bagay na ito. Alam niyo kapatid, dito na tayo magtatapos. Dumaan din ako sa pagiging kabataan. Napakabulakbol ko din. Sabi ko nga sa inyo, ang dami kong ginawang kalokohan sa buhay ko. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko sa Panginoon, kasi mahihiwalay ako sa barkada ko. Totoo yan. Iniisip ko kasi, Lord, pag sumunod ako sa iyo, iiwan ko tong mga to. Kasi mga loko-loko itong mga to eh. Dota dito, dota doon. Inom dito, babae dyan. Harutan dyan, harutan dito. Murahan dito, kalaswaan dyan. Lord, pero nag-decide ako, Lord, sige. Kasi naranasan ko, iniwan ako eh. Hindi pala mga totoo itong mga to eh. Oy, mga kaibigan ko dyan ha. Hindi ko sinabing peke kayo. Medyo lang. Wala naman totoo dito sa mundo, ang Diyos lang, okay? Quits lang. Di rin naman ako totoo sa inyo eh. Ilalaglag ko kayo, di ba? Hindi kasi isa lang naman totoo, ang Diyos lang. Sabi niya, siya ang katotohanan. Kaya yun, nag-decide ako, sinantabi ko muna yung mga kaibigan ko.
Pero nagulat ako, hindi naman tinanggal ng Panginoon. Inayos niya lang. Alam mo mga kaibigan ko, hindi na umiinom. Wow. Ganoon na kami. Pag nakikita kami, ano na kami, kain na lang, kesa alak, Starbucks na lang. Oh, di ba? Masosyal. Kesa naman umiinom, di ba? Oh, inom na lang kami ng kape. Tapos, pag nag-uusap kami, hindi na yung mga puro kalokohan, nag-uusap na kami about sa pangarap namin. Oh. Mas maganda na yon, di ba? Na-impluwensyahan ko ba sila? Akala ko mapapasama. Akala ko malulungkot ako. Noon na, nalungkot ako. Pero naging masaya ako. Sabi ko nga sa inyo, doon ako sa likod kanina, may tears of joy ako eh. Hindi ako umiiyak sa worship kanina kasi ang dami kong problema, Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan pagpalain mo pa ako para magamit mo pa ako. Para sa mga kaluluwa, gamitin mo pa ako, Panginoon. Maging totoo pa ako. Alam ko, hindi pa ganun katotoo yung pagmamahal ko eh. Pati itong church, Lord, tulungan mo pa kami magmahal. Bigyan ng pansin tong mga tao na wala na nagmamahal sa kanila eh. Puro hurts na lang, puro sama na lang ng loob na natatanggap nito mula Lunes hanggang Sabado. Kahit Linggo, pag-uwi nila, mamaya sa sermonan lang din naman sila. Sana man lang patuloy mo kaming gamitin para maramdaman nila na may totoong nagmamahal sa kanila. Kaya, ayun, nag-decide tayo, sumunod sa Panginoon. Bagay, sabi ko sa inyo, hindi ko pagsisisihan. Hindi ko man alam sa sitwasyon ko ngayon, pero ito yung confidence ko ngayon ngayon. Kung bibigyan man ako ng 1,000 buhay, papipiliin ng Panginoon, laging ang Panginoon ang pipiliin ko. Siya lang palagi. Hindi ko alam sa mga susunod na panahon, o sa dating ako, alam ko hindi ang Diyos, pero ngayon, nararamdaman ko yung pag-ibig ng Diyos. Kahit ulit-ulitin nyo, kahit paanong iharap nyo, ang Diyos pa rin pipiliin. May mga gantong panahon tayo. Ganun talaga. Kailangan